Kamahalan. Ang alkalde mayor ng Berde ay nag-uulat ng magandang balita. Doble ang ani ngayong taglagas dumating upang maghandog. Ang Berde ay aking bayan. Papasukin ang alkalde mayor ng Berde. Ako si Manuel Quezon kasama ang mga tao ng Berde. Ay bumabati sa kamahalan. Itong tiyan sila ay buntis. Lalaking buntis? Anong mahika ito? Paano mabubuntis ang lalaki? Hindi ako buntis. Ang laman ng tiyan ko ay lupa ni Guanyin, 3 taon ng tagtuyot sa Berde. Naubos na ang mga halaman. Nabalatan na ang mga puno, ang mga tao ay kumakain ng lupa. Kinakain pero hindi na ilalabas, nasisikipan hanggang mamatay. Ang aking pamilya na 9 na katao, tanging ako na lang ang natira. Sa mga nakaraang taon, maganda ang panahon sa Berde. Ang sugo ay nag-ulat at ito ay mayamang lalawigan. Imposible kung hindi naniniwala ang kamahalan. Tingnan ninyo kung ano talaga ang nasa tiyan ko. Protektahan ang kamahalan. Kamahalan, kung naaalala pa ninyo na ang Berde ay inyong bayan, pumunta kayo. At tingnan ninyo mismo. Tingnan ang kasaganahang ito. Kung ito ba ay tulad ng lupa ni Guanyin na dalisay kamahalan, ang taong ito ay tiyak na baliw. Akala ko payapa ang mundo, ngunit hindi ko alam na sa ilalim ay mga kaluluwa ng naghihirap. Miguel, iparating ang utos. Ako ay may sakit. Hindi magtatalumpati sa loob ng 7 araw, Jiangcheng ikaw. Sa 3 araw pumunta sa timog para mag-inspeksyon. Opo kamahalan, at kayo. Ako ay magpapauna at lihim na pupunta sa Berde. Gusto kong makita sa ilalim ng lupa ni Guanyin kung ilang pahina ng kaharian ang nakabaon. Gino. Ang kalyang ito ay maraming tindahan. Ang mga tao ay maayos na pumapasok at lumalabas. Mukhang hindi naman kasing sama ng sinabi ni Manuel Quezon. Saklolo, bitawan mo ako. Ginoong opisyal, hindi ninyo maaaring hulihin ang aking anak. Sa liwanag ng araw, tinatangay ang dalaga. Ganyan ba kayo magtrabaho? At sino ka ba? Para makialam sa gawain ng gobyerno. Tigil! Ilang beses ko nang sinabi, huwag mong apihin ang mga mamamayan. Pilit na kinukuha ang mga dalaga. Pumunta ka at tumanggap ng parusa. Oo. Ginoong Lee, pupunta na ako. Panginoon, Mukhang mabuting opisyal ang taong ito. Ginoo, bakit mo sila pinigilan kanina? may mga opisyal mula sa kabisera na papunta sa timog sa panahong ito. Hindi tayo dapat magdulot ng gulo. Ipag-utos mo, sabihin mo sa kanila na mag-ingat o... Tumayo ka na, sinabi na ng ating Ginoong Lee, sa pagkakataong ito, maswerte ka. Narito ang isang barya para sa iyo. Dadalhin na namin ang anak mong babae. Huwag ninyong sabihing pinilit naming kunin ang mga dalaga. Negosyo ito. Ayaw ko ng pera ninyo. Huwag galawin ang anak ko. Ayaw mong mabait. Gusto mo ng parusa. Patayin ninyo siya. Tatay? Aba mga Gino, huwag kayong magalit. Kung binigyan ka ng pera, tanggapin mo. Ito ay sapat na para kumain ka ng maraming busog na pagkain. Matalino ka naman pala. Tatay. Kuyer, Kuyer, kayo ay mga hayop. Paalam mga Gino. Kunin mo na. Wala kang magagawa. Dinala na ang anak mo pero kailangan mong mabuhay. Ito ang inyong paraan ng pamumuhay sa lalawigan ng Berde. Ito'y tulad ng pagtulong sa masama. Ano ang pinagkaiba? Taga-ibang lugar ka, di ba? Ano naman kung gayon? Ang ganyang bagay, hindi ba sa ibang lugar ay magkakatotoo? Kaya pala may galit pa kayo. Sa lalawigan ng Berde, ang ganyang bagay nakasanayan na ng lahat. Talaga namang ito ang tunay na lalawigan ng Berde, di ba? sa panahong ito, ang mga taga-ibang lugar na pumupunta sa lalawigan ng Berde. Pupunta rin ba kayo sa bahay kubo ng hangin para sa subasta na gaganapin ni Ginoong Lee? Subasta, hindi kami. Tama. Pupunta ka rin? O... Inipon ko ang perang pinaghirapan ko sa buong buhay ko para makuha ang imbitasyong ito. Ngayon, susubukan ko ang aking kapalaran. Tingnan kung maaari makakuha ng kapayapaan para sa pamilya. Imbitasyon? Paano? Wala kayo.
Ang bahay kubo ng hangin na subasta kung walang imbitasyon hindi kayo makakapasok. Ang aming imbitasyon ay nawala sa daan. Maari mo ba kaming tulungan? Isama mo kami sa loob? Ito ay maliit na bagay mula sa akin, mangyaring garantiyaan mo kami. Sige kayo, sumunod kayo sa akin papasok, pero tandaan ninyo, kapag pumasok kayo, kakaunti ang salita, marami ang panonood. Ang lugar na iyon ay walang awa. Ang ganda ng setup na ito. Mas magara pa kaysa sa ilang opisina ng opisyal sa Maynila. Oy, mga Ginoo, parang hindi kayo pamilyar unang beses sa bahay kubo ng hangin. Matalas ang paningin ninyo. Ito ang imbitasyon, pakitingnan po. At kayo naman, Ginoo? Naghahanap din ako ng trabaho. Oy, sa boses taga Maynila kayo. Ito ang pinsan ko, wala siyang mapuntahan sa Maynila, kaya bumalik sa lalawigan ng Berde. Tingnan kung may trabaho. Maupo po kayo tatlo, mag-enjoy kayo rito. Dito sa bahay kubo ng hangin. Kahit sa palasyo sa Maynila, wala ganyang saya. Isa ako hamog ng bayan. Isang baso lang, pero nagkakahalaga ng isang gintong piraso. Ito ang sikat na hamog ng bayan. Isang patak ay katumbas ng ginto. Alak. Nabalitaan ko, ngayong taon matinding tagtuyot sa lalawigan ng Berde. Wala ni isang butil na ani, walang makain ang mga tao. Saan kayo kumuha ng sobrang butil para gumawa ng alak? Hahaha, tama. Dahil tagtuyot, mas mahalaga ang alak na ito. Inipon namin lahat ng huling butil sa loob ng daan-daang milya para gawin ito. Isang patak ng hamog ng bayan, katumbas ng daang sako ng butil. Lalong nagugutom ang tao, lalong dalisay ang hamog ng bayan. Ang tao ay parang tubo, hindi matamis kung hindi pipigain. Lalong mahirap ang buhay ng tao. Lalong masarap ang hamog ng bayan, hindi alak ang iniinom mo. Kundi ang kapangyarihan sa lalawigan ng Berde. Ganito kayo mang-api sa tao. Hindi ba kayo natatakot maparusahan? Parang hindi pamilyar ang Ginoo. Taga saan kayo? Mga Ginoo, huwag po, pinsan ko siya. Tigilan mo na ang daldal. Gusto mo bang mamatay tayong lahat? Oy, akala ko kung sino. Hindi ba dati sa Pantalan sa Hilaga, nagde-deliver ng tuyong isda para sa bodega ko si Chen Lausan? Putang ina, akala ko may malaking problema. Sa bandang huli, taga-tinda lang pala ng tuyong isda. May kasama siyang. Pinsan na walang alam. Ahaha. Takbo, gumastos ako ng 50 pirasong pilak para sa isang gabi mo. Anong pakunwari mo? Birhen at mapagpanggap. Saklolo. Tigil? Akala nyo ba sa dakilang siya walang batas? Ano ka ba at mangialam sa usapin ko? Wala na. Sana hindi ko na lang siya dinala. Ay, limang Ginoo. Itong bagong babaeng ito sa bahay walang alam sa patakaran sinira ang iyong saya. Hayaan mong alukin kita ng 2 basong hamog ng bayan para pawiin ang init. Si Maria Makiling lang ang may unawa. Diyos ko, gusto mo ba talagang patayin kaming lahat? Siya naman ang mayabang at hindi mo pinapayagan ang katwiran? Ay, iyon si Hubio, ang kilalang mamamatay tao sa lalawigan ng Berde nitong nakaraang 2 araw. May matandang aksidenteng sa kalye, nakabangga sa kanya at pinatay niya. Ano? Bakit hindi mo siya isinumbong sa mga autoridad? Isinumbong, pero ang mga tanod nang makita na si Hubiao ang pumatay. Sa halip ay inaresto ang nagrereklamo. Ang may sala ay hindi hinuhuli ang nagreklamo ang hinuhuli. Mabuti. Ang lalawigan ng Berde ay higit pa sa inaakala ko na kawili-wili. Dumating ang alkalde mayor ng Berde, Ginoong Lee. Ay, Ginoong Lee! Ay, hinintay ko ang bituin at buwan sa wakas dumating ka na. Ang upuan, matagal nang nakahanda ang insenso para sa iyo. Mangyaring umupo. Isang magaling na alkalde mayor ng Berde. Tingnan natin kung ano pa ang kanyang mga gawain. Mahusay. Sa wakas magsisimula na ang subasta. Naipon natin ang ating pinaghirapang pera sa loob ng maraming taon. Hindi ba para bumili ng milagro ng mga ninuno? Sa entablado wala man lang disenteng bagay. Ano ba talaga ang bibilhin ng mga ito? Kahit walang laman ng entablado, ang ibebenta mamaya ay isang kayamanan na magpapasigla. Sa libingan ng mga ninuno. Mga panauhin, pakitahimik po. Ngayon, ako'y naghanda ng piging sa bahay kubo ng hangin. Hindi para sa ibang dahilan, kundi para sa walang hanggang pundasyon ng dakilang siya. Para sa lalawigan ng Berde at sa kapakanan ng milyong mamamayan. Basta't meron kang pusong naglilingkod sa bansa, ikaw ay maaaring maging opisyal, ako rin. Tama ba? Oo.
para mapagaan ang pasanin ng emperador. Ang ibig niyang sabihin, Ang sinabi ni Geely na paglilingkod sa bansa ay pagbebenta ng posisyon. Wala sa entablado dahil ang pinakamahal ay nakasulat doon sa isang manipis na dokumento ng appointment. Basta't magbayad ka ng sapat, kahit ikaw ay isang kriminal na may parusang kamatayan, sa isang gabi ay maaaring maging isang opisyal na namamahala sa libu-libo. pampublikong subasta ng mga opisyal ng korte. Si Lian, saan siya kumuha ng ganyan kalaking kapangyarihan? Hindi ba siya natatakot na ang bagay na ito ay umabot sa Maynila? Hugutan siya ng emperador. Tumahimik ka. Maynila, masyado kang walang muwang. Ang pera mula sa pagbebenta ng posisyon kalahati ay napupunta sa... Bulsa ng mga matataas na opisyal sa Maynila. Sino ang magsusumbong? At saka ang taga-suporta ni Geely ay napakalakas. Ang kanyang pinsan ay... Gobernador Joe Bingwen ng lalawigan ng Berde. Isang dakilang opisyal. Pati si Joe Bingwen ay kasali? Hindi maaari, titingnan ko kung paano sila magbebenta ng posisyon. Ito ay ang emperador na personal na naglagay ng selyo sa blangkong utos. Magsimula na ang subasta. Isang blangkong utos na may tatak ng imperial na selyo ay napunta pa sa lalawigan ng Berde at ginamit ni Lian na parang papel de liha para sumulat ng kung ano-ano. Mukhang sa korte na ito ay hindi na rin malinis. Ang unang trabaho ay ang pamamahala sa mga daan mula Hilaga hanggang Timog at sa mga daungan ng kalakalan ng lalawigan ng Berde. Kung gusto mong umupo sa posisyong ito, kailangan ng lakas ng loob. Sabi nga, ang taong may talento ay may silbi. Ang 1,000 pirasong ginto ay babalik din. Ang puting buhok ay 3,000 dipa. Hindi ba ito auction ng opisina? Bakit biglang nagbigkas ng tula? Ito ang hilig ni Ginoong Lee. Ang mga numero sa tula ay ang panimulang presyo. Binigkas niya ang 1,000 ginto. Ibig sabihin, 1,000 tael na pilak ang simula. 1,000 tael na pilak, panimulang presyo lamang. Gaano karaming mamamayan ang kanilang pagkain sa buong buhay? 5,000 buwan ng tagsibol sa langit, nag-aalok ako ng 5,000 tael. Ang aking anak na sugarol kailangan niyang maging opisyal para makalakad siya ng mayabang sa lalawigan ng Berde. Nag-alok si Kapitan Wu ng 5,000 tael, mayroon pa bang mas mataas? Ito ay para sa korte, isang posisyon na nagbabantay sa pintuan. Sino pa ang may ganitong katapatan? Lalawigan ng Berde, isang mayamang lalawigan. Sang-ayon. Maglingkod sa bayan si Kapitan Wu ay talagang mapagbigay. Salamat, Gobernador. Salamat, Gobernador. Susunod po ng bayan ng lalawigan ng Berde. Ang posisyong ito ay may malaking responsibilidad, kailangan ng 3,000 pagmamahal sa isang tao. Nag-aalok ako ng 10,000 tael, kukunin ko ang punong bayan na ito. Sige, deal talagang mapagbigay si Ginoong Tigre. Ang posisyong ito simula ngayon sa iyo na ito, Ginoong Tigre. Ha 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 ha. Yung anak ng matandang lalaki, hindi ba sinabi niyang isasakdal ako sa korte? Sige, pumunta. Simula ngayon, ako na ang punong bayan ng korte. Kung magsumbong siya, ipapakulong ko siya kasama ng tatay niya sa ilalim ng lupa. Binabati kita, punong bayan Tigre. Maging ang pinuno ng bayan ay maaring i-auction. Ito ang inaakala kong maunlad at mapayapang lalawigan ng Berde. Ginoong Lee, lahat ng pag-aari ng pamilya ko ay ito na lang. Gusto ko ring bumili ng pwesto. Itong maliit na halaga ay gusto mong bumili ng pwesto? Ginoo, walang pwesto sa lalawigan ng Berde, imposibleng umusad. 5 miyembro ang pamilya ko, naghihintay ng makakain. Hindi ako bibili ng malaking pwesto. Isang maliit na trabaho lang. Trabaho sa boiler room ay sapat na. Hay ha ha. Ay mga kaibigan, huwag naman. Ang sinseridad ng ginoong ito ay talagang tumatak sa akin. Kaya espesyal akong magbibigay sa iyo ng isa pang posisyong tagasuri ng kaldera. Tatanggapin ko na ang perang ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay para sa bayan. Ginoong Lee, tunay kang isang huwarang pinuno. Nagbibigay ka pa ng kabuhayan sa mahihirap, nakakataba ng puso. Pagbili at pagbenta ng pwesto, maging ang mahihirap huling pera para mabuhay ay niloloko sa ilalim ng ibang pangalan. Ganito ang ginagawa mo, hindi ka ba natatakot na malaman ng emperador? Ito. Alam mo ba ang sinasabi mo? At naglakas loob ka pang manggulo? Sa tingin ko, gusto mong mamatay ng maaga. Gusto mong maaga kung gamitin ang kapangyarihan bilang punong bayan. Putulin ang dila mo at ipares sa alak. Emperador. Siyempre natatakot ako sa emperador. Pero sayang, malayo ang emperador. Kung tatawag ako sa emperador dito, maririnig ba ako ng emperador? Hahaha, lapastangan, ang galing ng malayo ang emperador. Ang dami mong tanong, ano ba talaga ang pakay ninyo? Hindi ba kayo pumunta para bumili ng posisyon? Siyempre, pumunta ako para bumili ng posisyon. Pero depende kung ang posisyong gusto kong bilhin ay handa mo bang ibenta?
Ako'y patas lagi. Kung kaya mong maglabas ng pera, marami akong posisyon dito. Ano ang gusto mong bilhin? Sa tingin ko, ang posisyon mong alkalde mayor ng Berde ay maganda. Ngayon, bibilhin ko ang posisyon mo. Tumahimik ka na. Gusto mo ba kaming patayin ngayon? Lapastangan na tao, naglakas loob kang magnais ng posisyon ng alkalde mayor. Ito ay paghihimagsik, rebelyon. Ay, huwag mag-alala. Nasa mabuting kalooban ako ngayon. Kung gusto mong bilhin ang posisyon ko, pwede naman. Sa lalawigan ng Berde, ang paggawa ng negosyo ay laging pera lang ang mahalaga, hindi buhay. Pero ang posisyong ito ay hindi mura. Sapat ba ang dala mong pera? Sapat na ba ang 50,000 tael? Hindi 50,000 tael? 50,000 tael. Talaga? Talaga 50,000 tael. Sapat, syempre sapat. Pero hanggang ganito lang, 50,000 tael bawat araw, 50,000 tael bawat oras. Isang oras. Lian, talaga namang sakim ka. Ano, bibili ka ba o hindi? Bibili, syempre bibili. Mabuti. Kung gayon ang posisyon ng alkalde mayor, Ay sa iyo na ngayon. Gumastos ng 50,000 tael para sa isang oras na posisyon. Saan ba talaga nanggaling ang taong ito? Talaga hindi mo mahuhusgahan ang tao sa itsura. Titingnan ko kung paano mo gagampanan ang posisyong ito. Ngayon ikaw na ang alkalde mayor. Mabuti. Tatanggapin ko ang posisyong ito. Lapastangang Lian, hindi ka pa umamin. Bumili kayo at nagbenta ng mga posisyon ng walang pakundangan. Inaapi ang mga mamamayan. Ayon sa batas ng dakilang siya, Ano ang dapat na parusa? Hoy, huwag mong sabihin. Mukhang totoo nga siya. Kung hindi ko alam ang buong kwento, malamang naiisipin ko na siya'y isang malaking opisyal. Magandang tanong. Mabilis kang pumasok sa papel, Ginoo. Mga Ginoo. Dahil ang Ginoong ito ay gumastos ng napakaraming pilak upang maranasan ang kapangyarihan ng ating alkalde, hindi ba kayo dapat makipagtulungan? Kailangan nating gampanan ng maayos ang papel, di ba? Tama. Anong tinatanga ninyo? Ang alkalde ay nagtatanong. Luhod at umamin na kayo ng pagkakasala. Ang gumanap ng mabuti ay may malaking gantimpala mula kay Geely. Bumili nga ako ng isang punong bayan kanina. Nung isang araw sa kalye, natapakan ko ang isang matandang tipaklong. Ay mali, napatay ko pala ang isang matandang lalaki. Ginoo, paano mo ako hahatulan? Hayaan mo akong ilibre ka ng alak at babae. Ginoo, ako rin ay may kasalanan. ang kasalanan ay noong bumili ako ng posisyon ng inspektor sa daungan. Kaunti ang ibinigay kong pera kay Geely bilang respeto. Ginoo, tingnan mo, hindi ba dapat mo akong parusahan na bumili pa ng isang opisyal na posisyon upang mabayaran ang kasalanan? Hinihiling ko na parusahan mo ako ng mabigat. Parusahan mo ako ng 3 baso ng hamog ng bayan. Lapastangan. ang bantay na ito ay mahusay din gumanap. Talagang bagong opisyal, maraming sigla. Alkalde, patawarin mo ako. Alkalde, pakiusap, palayain ang aking anak na babae. Nagdala ako ng pantubos. Ako ang magbabayad para sa kanyang kalayaan. Hoy, Dumating ka sa tamang oras. Alkalde, narito na ang iyong kaso. ito. Ang lahat ng ito ay sapat na para sa 10 pilak. Ito ang aking naipon pagkatapos isanla ang ancestral house. Pakiusap, maging maawain ka, Gino. Palayain si Queer. Isinanla pa ang ancestral house. Talagang malalim ang pagmamahalan ng mag-ama. Ikaw, Matanda, tumayo ka. kanina nakita mo mismo na ang aking anak na babae ay dinukot. Iligtas mo siya, pakiusap, iligtas mo siya. Mga tao. Ilabas ang kanyang anak na babae. Hayaan silang magsama ng mag-ama. Hindi ba ninyo narinig ang alkalde? Dalhin ang tao dito. Tatay. Maraming salamat, Gino. Maraming salamat sa iyong biyaya. Queer, tara, umuwi na tayo. Teka, Sabi ko bang pwede ka nang umalis? Gino, Hindi ba ibinigay na namin sa inyo ang pera?
Itong 10 taels na pilak, sapat lang para magkita kayo ng isang beses. Kung gusto mong dalhin ng tao, Kailangan mong maglabas ng 1,000 tiles. Itong 10 taels na pilak ay Buhay na ng isang mahirap na tao. Paano pa ako makakalabas ng 1,000 taels? buhay, ang mura mong buhay. Nagkakahalaga pa ng 10 taels dahil wala kang pera. Itong si Hubyaw na pahamak, Ngayong gabi ibibigay ka namin at itong matandang walang silbi. putulin ng binti at itapon sa aso. Sa wakas, nahuli ko na rin kayo. Hino? Pakiusap, pakawalan ninyo si Kuyer. Hahanap ako ng pera ngayon din. Pupunta na ako. Tatay, umalis ka na. Huwag mo na akong alalahanin. Tatay, Ang matigas ng ulo nitong matanda. Tigil, Lian. Bilang alkalde mayor ng Berde, nagbebenta ng mga posisyon sa gobyerno, pinapatay ang mga tao ng walang dahilan. Ngayon parurusahan kita. Ang galing, Ginoo. Ang iyong mukhang walang kinikilingan. Kapag nagpapanggap kang alkalde mayor, talaga namang mukhang totoo. Ha 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 ha. Ang titig mo at ang pagsasalita mo. Mas totoo pa kaysa sa akin. Bakit hindi ka bumili ng totoong opisyal na posisyon? Sayang ang talento mo. Pero, ang 50,000 tael na ito ng pilak, Tapos na ang oras ng karanasan. nakaraos ka na. Dapat ka nang bumaba. Hindi ito ang iyong pwesto. Kapag matagal kang nakaupo, mababawasan ang buhay mo. Paano kung hindi ako bumaba? Payo ko huminto ka na. Sa lalawigan ng Berde, wala pang taong nagpapakatanga sa akin ng ganito. Bumaba ka na, dali, kung hindi, babaliin ko ang mga buto mo isa-isa kong aalisin. Ang mga mamamayan ay parang damo. Ang batas ay parang laro. Ang tapang ninyo, nalalasing ka na sa pag-arte. At naglakas loob kang sumalungat sa akin? Ayaw mo ng mabuti, gusto mo ng masama. Lakas ng loob. Alam mo ba kung sino ang nakatayo sa harap ninyo? Sino pa ba siya? Isang taong gumastos ng pera para lang magpanggap na opisyal liyan. Akala mo ba talaga kaya mong takpan ng langit? Ang langit ng lalawigan ng Berde. Tatakpan ko talaga ito. Mga tao, hulihin ninyo siya. Isang peking opisyal, akala niya importante siya. Peking opisyal, tingnan mong mabuti. Sino ako? Ngayon ako. Maaari ko bang parusahan kayo? Ikaw ay... Balabal ng dragon. Paano siya nagkaroon ng ganito? kahanga-hanga, talagang kahanga-hanga. Bumili ng 1 oras na posisyon at may sarili pa siyang costume. Ang ganda ng tela ng balabal ng dragon na ito. Marami yatang ginastos. Sa panahon ngayon, sa pag-arte ang laki ng nilalaan na puhunan. Ang matingkad na dilaw na ito, medyo tama ang pagkakalamina. Hindi ko inaasahan na ikaw, hamak na mamamayan, Talaga pala matapang. at kasabay pa ng gobernador ng parehong ideya. Apolinario Mabini, pumunta ka. Kunin mo rin ang sa akin. Ikaw ay naglakas loob. Ang piping ito ay gawa sa balahibo ng paboreal mula sa kanluran. Ang butones na ito, baka ito ay itim na perlas mula sa timog dagat? Illegal na paggawa ng balabal ng dragon. Lian, ikaw talaga ayaw mo na ng ulo mo? Malinaw na ikaw ang unang nagsuot ng balabal ng dragon ng walang pahintulot. Ngayon, sa ngalan ng emperador, parurusahan kita, bastos na mamamayan. Gobernador Joe, hindi maganda ang balita. Dumating na si Kalihim Jiang ng Serbisyo Sibil. Jiang Cheng, hindi ba siya kamakailan lang umalis mula sa Maynila? Paano siya nakarating ng ganito kabilis sa lalawigan ng Berde? Kanina lang, nasa labas na sila ng pintuang bayan. Ngayon papasok na sila sa lungsod. Gobernador Joe, may isang tao sa bahay kubo ng hangin na nag-aangkin na siya ang kasalukuyang emperador at sinasabi pa niyang parurusahan ka. Ang kamahalan ay may trangkaso at nakahiga na ng 2 linggo. Paano siya narito? Sabihin kay Lian na linisin agad ang loob. Kung ireklamo ni Jiang Cheng sa emperador, masama iyon. Sumama kayo sa akin para salubungin si Kalihim Jiang. Oo. Si Gobernador Joe mismo ang nagsabi na ang emperador ay may trangkaso at nakahiga at hindi man lang lumabas ng kanyang silid tulugan. At gusto mo pa akong dayain? Alam ko na peke siya. Bakit biglang pupunta ang emperador sa ating ganitong lugar?
Bakit hindi ninyo agad hulihin ang dalawang traidor na ito? Dakpin sila. Hubarin ang kanyang balabal ng dragon, ikulong sa madilim na silid. Ako si Gobernador Joe Bingwen ng lalawigan ng Berde. Malugod kong tinatanggap ang kagalang-galang na kalihim. Pagod kayo sa paglalakbay, Ginong Kalihim. Naghandog na ako ng piging sa loob ng lungsod. Para kayo ay malugod na tanggapin. Ginoong Joe, sa aking paglalakbay patimog, Nakita ko ang mga pulubi na nakakalat sa magkabilang pampang ng ilog. bakit pagpasok ko sa iyong lalawigan ng Berde? Ang mga tao ay masaya at busog at may magagandang damit. Ito, hindi po alam ng Gino. Dahil ang lalawigan ng Berde ay ang pinagmulan ng kanyang kamahalan. Ang mga opisyal sa korte ay palaging may espesyal na pag-aalaga sa lalawigan ng Berde, kaya ang mga tao ay natural na mayaman at masagana. Tungkol naman sa mga pulubing iyon, lahat sila ay mula sa kalapit na lalawigan. Dahil sa hindi magandang pamamahala, nakarating sila rito. Nag-set up na ako ng lugaw kitchen upang tumulong at magbigay ng tirahan. Ganyan ba? Ang kanyang mga mata ay may pagkukunwari at lumalayo, ang palad ay puno ng kalyo. Hindi sila mga karaniwang tao, sila ay mga pribadong sundalo na laging may hawak na espada. Ang grupo na ito ay napakamatapang, naglakas loob silang maglaro sa harap ko ng palabas ng kapayapaan at kasaganaan. Dapat na ang kanyang kamahalan ay nauna sa akin at dumating na sana sa lalawigan ng Berde. Bakit wala pa siya ngayon? Kayo dalawang baliw. Gusto nyong magpanggap na emperador at naglakas loob kayong magsuot ng balabal ng dragon. Kung alam ko lang, hindi ko sana dinala ang dalhin kayo rito. Ngayon ayos na, pati ang buhay ko ay nasama. Ako ay... Muntik nang maging opisyal at mapakain ang aking pamilya. Ginoo, ako ang may sala sa inyo. Maaari ninyo sanang balewalain ang bagay na ito. Hindi. Hindi nyo kasalanan ito. Oy, nagpanggap na emperador. Ang lakas ng loob mo talaga. Saan ba talaga ito? Bakit kayo ikinulong ni Lian dito? Dito ay ang lugar kung saan itinago ni Lian ang mga pulubi. Ang sugo mula sa Maynila ay darating na. Sinabi ng gobernador, kaming mga payat at gutom na mga hamak na naglalakad sa lansangan ay nakasisira sa reputasyon ng lalawigan ng Berde. Kaya lahat ng hindi sumusunod at hindi mukhang masagana ay ikinulong dito. Ano? Ito. Lahat sila ay aking mga mamamayan ng dakilang siya. Inilagay nila ang mga tao na parang mga hayop na nakakulong dito. Huwag mong kainin yan. Ayaw mo na bang mabuhay? Ang pakiramdam na halos mabulag sa gutom. Sobrang sakit. Kainin mo na. At least, kapag namatay, Puno ang tiyan. Kami mga damong ligaw. Ang mabuhay ay kasalanan. Ang mga opisyal na yon. Sabi nila pabigat lang kami. Mas mabuti pang mamatay. Tingnan mo yung nakahiga doon. 3 araw nang walang buhay. Walang gumagalaw sa kanya. Kalihim ng serbisyo sibil Jiang Cheng. Darating na sa lalawigan ng Berde. Malapit na kayong makalabas. Lalabas? Pare-pareho lang silang lahat. Darating ang mga opisyal mula sa kabisera at mananatili sa bahay kubo ng hangin. Sisipsipin ang dugo ng mga tao sa Berde. Ang emperador na nasa itaas, titingin ba siya pababa sa atin? Sa mga taong nasa putik na ito? Titingin siya. Bakit ang ingay sa gusaling ito? Ngayon, ang alkalde mayor ng Berde, Lian, ay naghahanda ng salo-salo sa itaas para sa kanyang kaarawan. Ang salo-salo ng alkalde mayor ng Berde. Baka narito rin ang kanyang kamahalan. Pumasok tayo at tingnan. Opo. Nalinis na ba ang loob? Opo, Ginoo, malinis na ang lahat. Naitago na ang hamog ng bayan. Yung dalawang nagkagulo, nakakulong na sa madilim na silid. Ako ang alkalde mayor ng Berde, Lian. Yumuyo ko sa harap ng kalihim. Hindi alam na darating ang Panginoon. Hindi ko kayo sinalubong ng maayos.
Panginoong Alkalde Mayor, Ang salo-salong ito para sa kaarawan, mukhang napakasimple naman. kaarawan? Hindi alam ni Ginoong Zhang. Ngayon dapat ay masaya ang aking kaarawan. Pero kapag naaalala ko ang mga tao ng Berde at ang mga tao sa buong bansa, ang aking puso ay puno ng takot. Kaya't nag-utos ako na ang mga mamahaling bagay sa mesa ay lahat na alis. Pinalitan ng bigas at ibinigay sa mga tao. Kaya't ang salo-salong ito ngayon ay ilang mangkok ng magaspang na bigas at ilang platito ng atsara lamang. Gumamit ng magaspang na bigas at gulay para sa kaarawan. Ang kamalayan ni Alkalde Mayor Lee ay talagang... Ikinalulungkot ko na hindi ko kayang pantayan. Hindi naman. Nagbibiro kayo, Gino. Kanina sa itaas, hindi ba kayo naging kahanga-hanga? Bumili ng posisyon at nagparatang ng kasalanan. Bakit ngayon tahimik kayo? Kung may kakayahan kayo, hayaan ninyong mahulog ang latigo ninyo. Sa bahay kubo ng hangin na ito, ang mga opisyal, maliit man o malaki, ay sasama sa inyo sa kamatayan. Mukhang na-addict ka na sa pag-arte. Ngayon bubuksan ko ang balat mo at isasabit ko ang ulo mo sa karatula ng bahay kubo ng hangin. Mga tao, kumilos na. Lakas loob mo! Anong ingay yun? Nasa ibaba ang silid ng panggatong. Marahil may bagong dating na maingat sa pagputol ng kahoy. Ginoong Zhang, naghanda rin ako ng isa pa. Espesyal na regalo para sa inyo. Kukunin ko ito para sa inyo. Pakiusapan ang nasa ibaba na umingay ng kaunti. Huwag istorbohin si Ginoong Zhang. Ang lalawigan ng Berde ay may espesyal na pagkain, tinatawag na inanggit na puti. Ang mga tao sa lalawigan ng Berde bilang pasasalamat ay nagmasa ng harina mismo at ginawa itong inanggit na puti para sa inyo. Kaya't pakisubukan po ninyo ang taos-pusong handog ng mga taga-lalawigan ng Berde. Ano ang ibig sabihin nito? Kung kulang po ang iyon, Gino, Meron pa rito. walang galang. Ginamit ninyo ang mga bagay na ito na pinigam mula sa mga mamamayan para suhulan ako. Ginoo, nagkakamali po kayo. Ang mga gintong ito ay hindi suhol kundi ang ipinakolekta ngayon ni Gobernador Lee sa okasyon ng kanyang kaarawan mula sa mga mayayaman ng lalawigan ng Berde bilang pondo para sa hangganan. Ibig po naming ipasa sa inyo para ihandog sa kamahalan. Para sa pagtatanggol ng hangganan. Oo. Natatakot po ako na sa mahabang biyahe, baka manakaw ng mga tulisan, kaya ko naisip ang ganitong hangal na paraan ng pagtatago sa tinapay. Hindi ko po talaga intensyon na suhulan kayo, Ginoo. Ang bantay mo ay may kakayahan pala. Hindi maikakaila. Ang iyong tindig at ang iyong mga mata. Kung hindi si Ginoong Joe ang nagsabi na nasa Maynila pa ang emperador, Muntik na akong maloko ng iyong pagpapanggap. ngunit na miscalculate mo ang oras. Gayon, ang emperador ay may sakit at nakakulong sa kanyang silid. Ikaw naman ay nagpakita sa tamang panahon para masaktan. Ngayon, Dapat mong maramdaman ang sakit ng latigo ko. Kung gusto mo akong patayin, ako na lang. Huwag saktan ang aking mahal na Panginoon. Huwag kang mag-alala. Siya ay naghuhukay ng sarili niyang libingan. Mayabang pa rin. May utos si Ginoong Lee. Pumasok na si Ministro Zhang sa bahay kubo ng hangin. Pakiusap, huwag mo siyang abalahin, Ministro. Magaling. Dumating na si Ginong Zhang. Akala mo ba na sa ganitong paraan papakawalan kita? panaginip. Ako si Apolinario Mabini. Ang mga paraan ng pagpapahirap. Marami pa. Hindi ba gusto mong gumanap na emperador? Sabihin mo? Kung sa iyong muka. Itatato ang salitang alipin? Simula ngayon, paano ka pa magpapanggap na anak ng langit? Ang lakas ng loob mo.
Ito ay... Hi. Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Kanina lang, may dalawang napakatapang na rebelde, gumawa ng pekeng balabal ng dragon, at tinawag ang sarili na emperador, sinubukang guluhin ang lalawigan ng Berde. Anong sinabi mo? Ngunit huwag kang mag-alala, Ginoo. Nahuli na namin ang mga ganitong mapaghimagsik na taksil sa mismong lugar at ikinulong na. Nasaan sila ngayon? Akala mo ba na sa pagsusuot ng balabal ng dragon? Ay totoong emperador ka na? Dahil gusto mo ng titulo, Ibibigay ko sa'yo. ang salitang alipin na ito na inukit, Kahit na mapunta ka sa libingan ng mga walang pangalan, iyon ay aliping itinalaga ni Ginoong Lee. Binigyan kita ng pagkakataon. Sayang, mas pinili mo ang kamatayan. Tumahimik ka at matapang ka pa. Ako ngayon ay tatanggalin ang iyong pekeng balabal at ilalantad ka. Tigil! Ministro Jiang, paano kayo nakarating dito? Ito ay isang rebeldeng nagsuot ng balabal ng dragon ng patago. Parurusahan ko siya. Kamahalan, huli na akong dumating para iligtas kayo. Na nagdulot sa kamahalan ng ganitong kahihiyan. Kahit mamatay ako ng 1,000 beses, hindi sapat. Kamahalan. Kamahalan. Siya talaga ang emperador. Ang balita mula sa lalawigan ng Berde ay hindi kailanman nakarating sa Maynila. Sa likod nito, marahil ay hindi lang gawa ni Joe Bingwen ang kaya. Oh, Kamahalan aking guro. Bakit nandito kayo? Ang estudyante ninyong si Jiang Cheng ay nahuli na nagpagulat sa inyo, guro. Guro. Ginoong Jiang, ang sinasabi ninyo ay ito ang inyong guro? Oo, ito ang aking gurong nagturo sa akin. Kung hindi dahil sa inyong mga turo noon, hindi ako magkakaroon ngayon ng posisyong kalihim ng serbisyo sibil. Ang aking guro ay may mataas na dangal at mahilig sa paglalakbay. Ngunit nagkita kami sa maliit na lalawigan ng Berde. Talaga, ng mga tiwaling opisyal na tulad ninyo, ako ay itinuring na manloloko. Ah, ang guro pala ni Ginoong Jiang. Ay, ito talaga ay talagang baha ang tumama sa templo. Hindi nakilala ng magkakapamilya ang isa't isa. Oh. Ay tingnan ninyo ang nangyari. Lahat ng dati ay hindi pagkakaintindihan, haha. Ginoo, nung una ako po ay walang paningin. Maraming patawad. Pumunta po kayo sa itaas. Jiang Cheng, paano mo balak lutasin ang kasong ito? Naglakas loob kayo kanina na saktan ang aking guro. Pagod ka na ba sa pagiging opisyal? O gusto mo nang mawala ng ulo? Dapat akong mamatay. Wala akong mata. Pakiusap, Ginoo, patawarin mo ako ngayong 1 beses bilang kalihim ng serbisyo. Sibil na mamahala ako sa pagsusuri at promosyon ng mga opisyal ang iyong posisyon bilang gobernador. Ginoo, nagkamali talaga ako. Mahal na guro, yumuyuko ako sa iyo. Ang 50,000 tael na pera, ibabalik ko ito ng doble, hindi 10 beses ibabalik. Napakalaki ng iyong handog. Ginoong Limukang sa loob ng bahay kubo ng hangin ay maraming nakatagong kayamanan. Nagkamali ako, patawarin mo ako, guro. At ikaw, Joe Bingwen, ang gobernador ng lalawigan ng Berde ay kasabwat nila at nagtangkakang suhulan ako. Bakit mababa ang ulo mo? Yung kaninang yabang mo nasaan na? Hindi ko alam na ikaw pala ang dakila. Hindi ko alam na ikaw ay mahalaga. Patawarin mo ako, pakiusap, huwag mo akong patayin. Mga tao gapusin silang lahat. Ngayon, itong bahay kubo ng hangin. Sisiyasatin ko ito hanggang sa dulo. Ginoong Lee, iligtas mo ako. Ginoong Joe, iligtas mo ako. Gumastos ako ng 5,000 tael ng pilak para maging punong bayan. Hindi ninyo ako pwedeng baliwalain. Mahal na guro. Ginoong Jiang, ako ay nagkamali sandali. Nalinlang, sa aking puso laging minamahal ang mga tao tulad ng sariling anak. Ako'y utos na ngayon.
na palayain ang lahat ng tao sa silid. Sabi ko, ang bahay kubo ng hangin na ito ngayon ay napakaingay, pati na ang kalihim ng serbisyo sibil ay personal na dumating upang magsagawa ng pagdinig. Talagang pinalawak nito ang aking pananaw. Si Ginoong Pei, Ginoong Pei, tulong, tulong, tulong. Ito pala ay ang inampon na anak ni Pei Shirong, si Pei Wende. Akala ko kung sino ang may ganyang karangyaan, si Ginoong Jiang pala. Ngunit sa lalawigan ng Berde, gustong galawin ang mga tao ng angkan ng mga Pei? Kailangan mo nang magtanong. Sa aking ninong na nasa Maynila na namamahala doon, si Ginoong Pei pala, inutusan akong mag-inspeksyon sa lalawigan ng Berde. Natuklasan ko na si Lian at iba pa ay nagnakaw at nag-abuso, bumili at nagbenta ng mga posisyon sa gobyerno, mahigpit naming sinisiyasat. Sumusunod sa utos, kaninong utos kalihim Jiang. Sa tingin ko, naguguluhan ka na, ginagawang dahilan ang maliit na bagay. At nangahas kang makialam sa lalawigan ng Berde? Sa ilalim ng langit, lahat ng lupa ay pag-aari ng hari. Pei Wende, huwag kang masyadong mayabang. Mayabang? Ang ninong ko ay ang punong ministro ngayon. Ang lahat ng bagay sa mundong ito. Maliban sa nakaupo sa trono, kapag nagsabi ang ninong ko ng isa, walang nagsasabi ng dalawa. Ikaw, isang munting kalihim ng serbisyo sibil, naglakas loob kang magyabang sa harap ko. Ay Ginoong Pei, kailangan mong protektahan ako. Bawat taon, ang aking handog kay punong ministro Pei ay ginto at pilak, hindi kailanman naputol. Ngayon, itong si Jiang Cheng, kasama ang kanyang tagapagturo, ay nagmamalaki sa bahay kubo ng hangin. At sinabi pa niyang papatayin ako. Ito ay malinaw na hindi iginagalang si punong ministro Pei. Tagapagturo, talaga yatang nabaliw si Jiang Cheng. Nakakita siya ng ganitong Pulubi at sirasirang probinsyano bilang tagapagturo. Pei Wende. Wala kang opisyal na katungkulan ni karangalan, sumasandig ka lang sa kapangyarihan ni punong ministro Pei at naglakas loob mong hamakin ang isang opisyal ng estado. Kahit hamakin ko, ano? Sa aking paningin, ikaw ay mas mababa pa sa isang aso ng pamilyang Pei. Narinig mo ba, Jiang Cheng? Narito si Ginoong Pei. Ang pakitang tao mong mahigpit na investigasyon ay dapat mo nang itigil. Ito ang lalawigan ng Berde. Hindi ito lugar para magulo ka. Kayo ba ay humahamak sa batas ng dakilang siya? Batas? Sa lalawigan ng Berde, ang tanging batas na alam ko ay ang patakaran ng pamilyang Pei. Kung ang ninong ko ay umutot sa Maynila, ang inyong kagawaran ng serbisyo sibil ay yayanig. Ikaw, anong klaseng tao ka at nangangahas kang magsalita ng ganyan dito? Ang tapang. Ito pa rin ang hamog ng bayan mula sa bahay kubo ng hangin. Ang pinakaayon sa aking panlasa. Bawat patak ay pawang pawis at dugo ng mga mahihirap na iyon. Bakit hindi ka pa bumababa? Gusto mo bang ako na mismo ang mag-imbita sa'yo? Narinig mo ba? Sinabi ni Ginoong Pei na bumaba ka na. Akala mo ba dahil may nagpoprotekta sa'yo si Jiang Cheng? Kaya mo nang gawin ang gusto mo? Dito ako nakaupo. Kahit ang ninong mo ay hindi maglakas loob na paalisin ako. Ikaw? Sigurado ka? Hinahanap mo ang kamatayan. Ang kanyang kamahalan ay kalahating buwan nang hindi pumapasok sa palasyo. Si Miguel Taguba ay palaging nakatayo sa pintuan ng silitulugan ng kanyang kamahalan. Mukhang may kakaiba dito. Sagot sa punong ministro Pei. Narinig ko bago pumunta sa timog si Ginong Jiang ay bumili ng isang lumang karwahe. Ayon sa balibalita mula sa mga karavan sa malapit, ang lumang karwaheng iyon ay tila patungo sa lalawigan ng Berde. Lalawigan ng Berde? Iyon ay aking pinaghirapang pamahalaan sa loob ng mahigit 10 taon. At naroon din lahat ang aking mga pribadong ari-arian. Ang kanyang kamahalan ay labis na napupuot sa katiwalian. Kung siya talaga ay pumunta sa lalawigan ng Berde, magkakaroon ng malubhang kahihinatnan. Mabilis magpadala ng mensahe kay Wende. Sabihin sa kanya, ang kanyang kamahalan ay maaaring nasa lalawigan ng Berde. Huwag mong pabayaan na magkaroon ng problema. Akala mo ba talaga na ikaw ay ang iginagalang na guro ni Jiang Cheng? Hindi ba kita magagalaw? May padrino akong sumusuporta sa akin. Sa mundong ito, walang bagay na ako, si Pei Wende, ay hindi magagawa. Mukhang ang tapang na ibinigay ni Pei Shirong sa iyo ay sapat na para kalimutan mo kung kanino ang mundong ito. Malayo naman ang emperador. Sa lalawigan ng Berde, ako ay pwedeng mang-agaw kung gusto ko at pumatay kung gusto ko. Ako si Pei Wende ay ang hukom ng lalawigan ng Berde. Ano bang pakialam mo?
Ginoong Pei, ang taong ito ay ang aking iginagalang na guro. Kahit na si Pei siyang mismo ay narito, ay igagalang din siya. Mangyaring maging maingat sa iyong pananalita. Paggalang? Ang aking ninong ay makapangyarihan sa buong kaharian. Ngayon, sa harap ng emperador, siya ang pinakapaborito. Ano ba siya? Ikaw isang maliit na kalihim ng serbisyo sibil. Ay nangangahas mag-feeling sa harap ko. Ang laki naman ng iyong autoridad, Ginoong Pei. Pinapalo mo pa ang kalihim ng serbisyo sibil? Ano naman kung paluin ko siya? Hindi lang siya. Pati ikaw ay sasaktan ko. Ano ang gagawin mo? Ginoo Pei Xiang, dumating ang agarang lihim na sulat ni Pei Xiang. Ano ang nangyari kay Ginoong Pei? Cancelier Pei, may mahalaga bang mensahe? Sumulat ang aking ninong. Peke ang pagkakasakit ng mahal na hari. Totoo ang lihim niyang paglalakbay sa timog. Ayon sa ulat ng espiya, ang karwaheng iyon ay pumasok na sa lalawigan ng Berde. Ano? Dumating ang mahal na hari? Lihim na naglalakbay ang mahal na hari sa lalawigan ng Berde. Ang lihim na pagkilos ng mahal na hari. Marahil ngayon ay nasa lalawigan ng Berde at lihim na nag-iimbestiga. Labis na napupuot ang mahal na hari sa katiwalian. Kung ang mga gawain sa lalawigan ng Berde ay matuklasan niya, lahat tayo ay pugutan ng ulo. Huwag mag-alala, ito ay lalawigan ng Berde. Teritoryo ito ng angkan ng mga Pei. Agad na mag-utos sa lahat ng opisyal. Dapat maging alerto agad ang buong lalawigan ng Berde. Kung may makita ang mahal na hari na hindi dapat makita, pugutan ng ulo. Opo. Si Ginoong Pei. Kung siya ay magsumbong sa mahal na hari, ano ang gagawin natin? Magsumbong? Kailangan muna niyang mabuhay para gawin yon. Nasa Maynila ang aking ninong. Hindi siya makakagawa ng anumang kaguluhan. Pei Wende, pinaghirapan mong itago ang lahat. Hindi ka ba natatakot na nasa harap mo na ngayon ang mahal na hari? Jiang Cheng. Ikaw matandang Soro, gusto mo pa akong lokohin? Sinabi ng ninong ko sa liham ang emperador ay likas na mapaghinala, ipinadala kanya para mag-imbestiga ng maingay. Para lang pagtakpan ng totoo, ang emperador mismo ang nag-iimbestiga. Tiyak na lihim ito ang kasama mo ngayon, peke lang iyan. Gusto mong magpanggap sa harap ko? Ang tunay na dragon ay dumating. Akala mo ba ako ay batang 3 taong gulang? Nagpapatalino ka. Pei Wende, si Pei Shirong ay nagpadala sa iyo ng mensahe para iligtas ang buhay mo. Hindi inaasahan pero gusto mo pa ring mamatay. Sino ang pumayag na tawagin mo ang pangalan ng aking ninong? Hanggang kamatayan, matigas pa rin ang dila mo. Kung makikita kanya ngayon ang mga katangahang ito, baka wala na siyang oras para lumuhod. Tumahimik ka. Gusto mong magpanggap na emperador, di ba? May tao ba? Ipadala ang utos ko. Pumunta kay Jiang Chan na pintor, kunin ang larawan na kumakalat sa Maynila ng emperador, dalhin mo sa akin. Ako ang binata ay... Sa harap ng lahat pupunitin ko ang iyong disguise ng paisa-isa o. Tingnan mo ang mga matang yan, mukhang nagsanay ka ng kaunti. Sayang, isa ka lang hamak na tao. Isang taong hindi man lang karapat-dapat. Magbigay ng sapatos sa akin. Matalino si Binatang Pei. Ang magnanakaw na ito ay nagsabi kanina na gusto niyang hatulan ako. Tingnan mo ang kanyang hitsura. Napakadukha. Baka hindi niya alam kung saan ang pinto ng palasyo at nangangahas siyang magsalita ng walang pakundangan dito. Pei Wende, payuhan kita. Bago dumating ang larawan, mas mabuting huwag kang magsalita ng tiyak. Akala mo ba kapag dumating na ang larawan, makakaligtas ka sa kapalarang ito? Sasabihin ko sa iyo, ang larawang iyan ang magiging bitayan mo. Kapag nabuksan ang larawan, hindi lang ang buhay mo ang kukunin ko, kundi pati ang mga taong bayan ng lalawigan ng Berde, kasama ang mga mandarayuhan. Lahat ay ipapakain ko sa mga asong gubat. Mukhang si Pei Shirong ang nagturo sa iyo ng mga api sa lalawigan ng Berde gamit ang kapangyarihan. Itinuro niya sa iyo na gawing parang aso ang mga mamamayan. Pero hindi kanya tinuruan kung gaano kahirap hulaan ang kalooban ng langit.
sa looban ng langit? Ikaw, isang magsasaka, karapat dapat ka bang banggitin iyan? Hindi ko akalain na si Pei Shirong ay nagpalaki ng isang ampon na anak na ganito. Kaya bang at walang alam? Sa tingin ko, sawa ka na sa buhay. Ano pang hinihintay ninyo? Sige, atakehin ninyo sila at patayin ng espada. Bata, anong uri ka ng tao? Bakit hinaharang mo ang daan ni Ginoong Pei? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, sa araw na ito, kapag binunot ko ang espada, malamang nawala sa inyo ang makakalabas ng buhay. Mga walang silbi, mga walang kwenta. Siya ay isang taong may kaunting pagsasanay lamang, isang magsasaka mula sa probinsya. Marami tayo rito, hindi ba dapat tayo ang matakot sa kanya? Bakit hindi kayo sumunod sa utos ni Ginoong Pei? Lahat atake. Patayin ang huwad na opisyal na rebelde, gantimpalang 10,000 pirasong pilak at 3 antas na pagtaas sa ranggo. Gregorio del Pilar, ipagtanggol mo. Ngayon sa loob ng bahay kubo ng hangin, bawat isa sa inyo ang inyong mga kasalanan. Isa-isa kong itatala. Huwag kayong mag-alala kamahalan. Ang mga taong ito ay hindi ako matatalo. Paano nangyari ito? Sino ba talaga siya? Walang kwenta. Puro walang kwenta, mga tambay na walang silbi. Hindi nyo mahuli ang 2 tao, Pei Wende. Yan lang ba ang kaya mo? Kung malaman ni Pei Shirong na ang kanyang pundasyon sa lalawigan ng Berde ay winasak ng isang hangal na walang utak tulad mo, baka hindi siya makatulog kahit patay na. Ang lakas ng loob mong banggitin ang aking ninong? Ikaw, isang hamak na ordinaryong tao, ay hindi mo alam kung ano ang tunay na kapangyarihan. Pagdating ng larawan, dudukutin ko ang mga mata mo para hindi ka na magpaka-importante. Dumating na. Ginoong Pei, ang larawan ng kanyang kamahalan ay nakuha na. Ang larawang ito ay mula sa treasure hall ng gobyerno kinuha. Tiyak na ito ang orihinal na ipinagkaloob mula sa Maynila noon. Napakagaling, mga bandido. Ang inyong oras ay dumating na. Narito ang larawan ng emperador. Tingnan ko kung paano kayo magkakalat ng kasinungalingan. Ginoong Pei, buksan na natin ang larawan. Hindi ko pa nakikita ang mukha ng emperador, ang kanyang maharlikang anyo. Ngayon ay masisilayan ko na ang larawan. Ikaw, na nagkunwaring emperador, kung luluhod ka ngayon at hihingi ng tawad, baka bigyan kita ng mabilis na kamatayan. buksan mo na. Kapag nabuksan ang larawan, iyan ay kasalanang dapat parusahan ng lingchi. Gusto ko ring makita kung gaano kaganda ang pagkakaguhit ng larawan. Nakita na ng lahat, ang komedya ngayon malapit nang matapos. Ako, ang binatang ito, gagawing malaman ng mga tao sa Berde na ang kalabanin ang angkan ng mga Pei, ano ang kahihinatnan. Sa sandaling mabuksan ang larawan, hintayin mong lumabas ang iyong tunay na anyo. Uy, ang bantay na yan, sa tingin ko, ang iyong kakayahan ay halos katanggap-tanggap sa aking paningin. Bakit hindi mo na lang ihulog ang espada at tawagin akong Panginoon? Baka ako ay magpakita ng awa at bigyan ka ng makakain. Kung tutuusin, ang maging asong bantay ay mas mabuti kaysa sumunod sa isang patay. Nakakatawa talaga. Ang dakilang siya, ilang mga kaluluwang nagdurusa ang namatay sa inyong mga tiwaling opisyal at mapagsamantalang pinuno. Bago ninyo buksan ang larawang ito, bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Magsiluhod sa tarangkahan ng lungsod at umaming may sala sa milyong biktima sa Berde. Marahil may iwan ko pa kayong buo ang katawan. Umamin ng sala? Ako, ang binatang ito, ay gumagawa ng katarungan sa ngalan ng langit. Anong kasalanan ang mayroon ako? Sa tingin ko, baliw ka na talaga. Dahil gusto mong mamatay, saka ko na ibibigay sa iyo ang iyong nais. Tingnan ninyo, ito ang tindig ng isang emperador. Tingnan mo ang koronang ito, meron ka bang ganyan, pulubi? Sa tingin ko, wala siyang korona sa ulo. Marami naman siyang putik. Ang angkan ng mga Pei ay tapos na talaga.
Huwag ka munang tumawa. Tingnan mong mabuti ang larawan, maaari ka pang tumawa pagkatapos. Jiang Cheng, tingnan mo itong marangyang balabal ng dragon, tingnan mo itong matalas na espada. Ikaw ang naghanap ng artista, itong artista. Baka hindi man lang alam kung ano ang itsura ng mga ito, hindi ba? Hahaha, ay. Ikaw itong manloloko, buksan mo ng mabuti ang iyong mga mata. Ngayon, tingnan mong mabuti kung ano ba talaga ang itsura ng mahal na hari. Dapat mong tingnan ng mabuti, Ginoong Pei. Ito. Ang taong nasa larawang ito. Bakit ang pamilyar nito? Imposible ito, pintor, mali ba ang pagkaguhit? Paano siya naging katulad ng emperador sa larawan? Hindi mali ang pagguhit. Ang aura na ito, ang titig, Diyos ko, siya Talaga ay, ano ba ang ginawa ko? Tapos na, lahat tapos na. Imulat ninyo ang inyong mga mata, mga aso. Tingnan ninyo ng mabuti. Ang nakatayo sa inyong harapan, sino ba talaga? Kanina sinabi ninyong dudukitin ang aking mga mata at ipapakain ako sa mga asong gala. Kamahalan. Kayo nga po ang emperador, hindi ba gusto ninyong patayin ako? Kanina nakataas pa ang latigo, nagmamayabang. Bakit ngayon hindi na kayo kumikilos? Ang lingkod. Sa aking paglalakbay sa lalawigan ng Berde, nakita ko ang impyerno sa mundo. Nakita ko rin ang napakalaking kapangyarihan ng inyong angkan ng mga Pei. Ngayon narito ako. Paano ninyo ako hahatulan ng kasalanan? Kamahalan. Ang lingkod ay may 80 taong gulang na ina sa bahay. Hinihiling ko po sa kamahalan na magpakita ng awa. Kamahalan, ako'y nagkasala ng malaki. Dapat mamatay. Wala akong mata. Lahat ito ay dahil sa pang-udyok ni Pei Wende. Siya, gamit ang kapangyarihan ng punong ministro Pei. Pinilit akong magdaos ng handaan dito. Gumagawa ng mga artificial na dahilan upang gansuhin ang yaman ng mga tao. Hinihiling ko ang iyong awa, kamahalan. Lian, hayop ka. Ang bahay kubo ng hangin ay orihinal na ideya mo. Noong naghati-hati tayo ng samsam, hindi ka naman kumonti ng pera. Ngayon gusto mong magpanggap na wala kang kinalaman. Isang magandang palabas ng asong kumakagat sa aso. Pag-uudyok, pinilit ka. Ang mga pilak na iyon ay pinilit ka rin niya na kunin at itago. Kakamahalan, alam kong nagkasala ako. Alam kong may kasalanan ako. Oo. Matalino ang kamahalan. Ang mga bagay na ito ay walang kinalaman sa akin. Pei Wende, sa tingin mo ba malinis ka na? Gamit ang pangalan ng angkan ng mga Pei, inagaw mo ang napakaraming pondo ng relief ng gobyerno. Pilang mga tao ang pinatay mo? Sa aking paglalakbay dito, bawat mass grave na nakita ko ay may kontribusyon ng iyong angkan na Pei. Kamahalan, Ako ay ampon na anak ng angkan ng mga Pei. Maaari mo bang isaalang-alang dahil sa aking amang-amahan? Bigyan ako ng isang paraan upang mabuhay ang angkan ng mga Pei. Sa lupain ng dakilang siya, walang anumang apelyido ang maaaring mangibabaw sa mga tao. Naisip mo ba na ang iyong angkan ay kumakain ng sweldo ng dakilang siya at nabubuhay sa sustento ng milyon-milyong tao? Rebelde at nangahas ka pang banggitin ang angkan ng mga Pei? Hanggang ngayon si Pei Shirong ay hindi na makakatulong sa sarili niya. Akala mo maililigtas ka pa ba niya? Kataas-taasan, maawa ka kataas-taasan, maawa ka naman. Ang sabi ko kanina ay nagmamayabang lang. Ako talaga nung una isang butcher na tambay lang. Iyon si Ginoong Lee, hindi si Lian. Ang matandang asong iyon ay niloko ako sa pera ko. Sabi niya basta sapat ang pera. Sa lalawigan ng Berde, kahit sino'y pwedeng patayin ko. Kataas-taasan, alam ko na ang pagkakamali ko. Pakiusap, ituring mo akong walang kwenta at pakawalan. 5,000 pirasong pilak. Bumili ng isang buhay. Bumili ng isang punong bayan. Sa iyong paningin, ang kaharian ng dakilang siya. Ilan lang ba ang halaga nito ng mga pirasong pilak? Kataas-taasan, alam ko ang aking kasalanan. Ako kanina. Bumili ng posisyon ng inspektor sa daungan para lang sa kaginhawahan ng negosyo. Hindi ko intensyong manakit ng tao. Ang 3,000 pirasong pilak. Ako ngayon ay mag-donate. Kataas-taasan. Ang mapaghimagsik kong anak. Lahat ay idodonate para sa kalamidad. Karaniwan ay matigas ang ulo. Ako rin ay... Gusto ko siyang bigyan ng trabaho. Mapigil. Kaya ko naisipang bumili ng posisyon. Pakiusap, kataas-taasan, magpakita ka ng awa. Ako ay handang magbigay ng 10,000 ginto para lang mailigtas ang buhay kong parang aso.
Ako, isang karaniwang babae ay nagpapasalamat sa mahal na tao, hindi pasalamatan ko ang kataas-taasan. Ako, isang hamak na mamamayan ay yumuyukod kataas-taasan. Mabuhay ka, mabuhay, mabuhay ng matagal. Tumayo ka na. Akala ko'y payapa ang buong mundo at maunlad ang lahat, ngunit hindi ko inakala na ikaw, na dapat sana'y isang matandang nagpapahinga na, ay magtitiis ng ganitong di makatarungang kahihiyan. Ito ay aking pagkukulang. Ako ay may utang na loob sa mga tao ng lalawigan ng berde. Kamahalan, sa sandaling marinig ko yan, kahit mamatay ako ngayon, wala na akong pagsisihan. Jiang Cheng, bumalik ka agad sa kabisera. Ihatid mo ang aking utos. Mula ngayon, sino mang mga agaw o magbibili ng kababaihan, kahit ano pa ang ranggo, ay pugutan ng ulo. Opo. Kamahalan, ipinapangako ko sa iyo mula ngayon sa loob ng dakilang siya, hindi na mauulit ang pag-agaw sa mga kababaihan. Ano pang hinihintay ninyo? Ilabas ninyo ang lahat ng nakaimbak na pagkain mula sa bahay kubo ng hangin. Magtayo ng lugawan sa pintuan ng lungsod, ipamahagi ang mainit na lugaw sa mga refugee. Ang bawat mangkok ng lugaw ay dapat na malapot na kaya nitong patayuin ang chopstick. Kung may makita akong isang mangkok na manipis, gagamitin ko ang dugo ng mga tiwaling opisyal na tulad ninyo upang pawiin ang uhaw ng mga tao. Opo. Kamahalan. Ayon sa inyong utos na ipamahagi na ang mainit na lugaw sa mga refugee. Ang pondo para sa kalamidad mula sa bahay kubo ng hangin ay ibinalik na sa mga tao. Nakikiusap ako sa kamahalan dahil sa aking taimtim na pagsisisi ay magbigay ng mababang parusa. Alam ko na ang aking pagkakamali. Nakikiusap po ako, kamahalan. Peke, ikaw ay peking emperador. Ikaw, walang pakundangang taksil. Muntik mo na akong si Ginoong ito ay maloko. Alam ng lahat ang emperador, nung panahong personal siyang nakipagdigma sa muog ng Hilaga, isang palaso ang dumaan sa kanyang lalamunan. Nag-iwan ito ng 3 pulgadang pilat na pula iyon ay tanda ng kagitingan ng inyong kamahalan. At sa buong mundo, ay isang himalang alam ng lahat. Sa larawang ito ay malinaw na iginuhit. At ikaw, ang leeg mo ay malinis. Wala talagang peklat na yon. hindi ka ang emperador, ikaw ay isang taong kamukhang kamukha ng emperador na isang manloloko. Talaga ang larawan ay malinaw, iginuhit ang peklat na ito. At siya'y walang bakas nito. Magaling ikaw itong walang takot sa kamatayang hayop. Naglakas loob kang gamitin ang anyong ito. Para mangapi ng mga opisyal ng pamahalaan. At niloloko ang angka ng mga pay. Ito ay paghihimagsik, isang krimeng dapat parusahan ng libong saksak. Noong panahon ng digmaan sa muog ng Hilaga, sa leeg ko may bakas ng palaso, pero nasa likod ng leeg para ipakita ang aking tagumpay. Inilipat ng pintor ang peklat sa harap. Hindi inakala na ito ay naging para sa mga hayop na ito, na akala nila ay isang pagkakataon, Ginoong Pei. Ang ganitong walang takot na hayop, hindi dapat siya mamatay ng madali. Ang mga mata niyang ginagamit sa panlilinlang bunutin ang balat na kamukha ng Panginoon Balatan. Peke ang banal na salita, ito ay kasalanang dapat parusahan ng pagkamatay ng buong angkan. Mas mabuti hayaan natin na humatol para sa Panginoon. Parang talagang kamukha akong hindi titingin sa leeg. Parang ang Panginoon mismo ang narito, balatan siya at bunutin ang mga litid. Ay napakasayang. Ginoo, dahil nahuli na. Ang peking ito, bakit hindi na lang siya patayin? Ngayon ay marami na siyang alam kung sakali na malaman ng mga taga Maynila. Patayin. Sayang naman kung patayin. Hindi ba ninyo napapansin? Ito ay isang biyaya mula sa langit na ibinigay sa atin, isang malaking yaman. Ang ibig sabihin ng Ginoo. Ang ibig sabihin ng binata ay pag-aalsa. Anong ibig sabihin ng pag-aalsa? Ito ang pagwawasto ng pinagmulan. Kamahalan. Huwag magmadali. Ang kasalukuyang namumuno, matagal nang nakaupo sa Maynila, ay laging nag-iingat sa ating angkan ng mga pay. Kung mayroon tayong isang puppet na kamukhang kamukha, itulak siya sa posisyong iyon. Sa panahong iyon, ang nasa Maynila ay peke. At ang hawak natin ngayon, ang tunay, ang ibig sabihin ni Binatang Pei ay kung makokontrol lang natin ang puppet na ito, ang buong bayan sa hinaharap, tayo ang masusunod.
Ang mga perang kinurakot natin, hindi ba? Higit pa sa perang iyan. Sa panahong iyon, bawat pulgada ng lupa ng dakilang siya, bawat pirasong pilak ay tatatakan ng ating tatak sa inyong lahat na naririto. Lahat kayo ay mga tagapagtatag ng bansa. Mataas! Talagang mataas. Si Binatang Pei ay isang henyo, ngunit itong hamak na mamamayan mukhang mahirap. Kailangan turuan ng mabuti. Tama, kailangan natin siyang turuan upang maging isang tunay na emperador. Hindi lamang turuan siya ng etiket, kundi pati na rin siyang gawing isang masunuring aso natin, Jobing Wendian. Ipinagkakatiwala ko sa inyo ang bagay na ito. Kailangan kong magmadali para magsabi sa aking ninong, sabihin sa kanya na may malaking sorpresa tayo. Ang mundong ito mula ngayon ay atin na. Narinig mo ba? Mula ngayon, Hindi ka na ang... manloloko na walang kwenta. Ang gagawin mo ay matuto ng mabuti kung paano maging emperador, kung paano magpakitang gilas. Hindi ba yan ang gusto mong gawin? Maging tunay na emperador. Mukhang maganda rin naman. Nagkaroon ka ng mukha na kamukhang kamukha ng kanyang kamahalan. Swerte mo talaga? Ang mga sinabi ko, naiintindihan mo ba? Matututo ako ng mabuti-buti naman at nakinig ka. Simula bukas, kayo ay formal na magtuturo sa kanya. Kamahalan. Ano po ito? Dahil gusto nilang magrebelde, mas mabuting makipagkunwari tayo, sundin natin ang kanilang plano. Sakto, makukuha natin si Pei Shirong ebidensya ng paghihimagsik at mahuhuli silang lahat. Matalino po ang kamahalan. Ang unang aralin ngayon ay ang dignidad. Kapag nakaupo ang emperador, dapat tuwid ang likod. At malayo ang tingin, hindi pwedeng gaya mo nakayuko ang balikat para kang manok na nasagasaan ng kidlat. Narinig mo ba? Inutusan ka ni Ginoong Joe na tumayo ng tuwid. At saka, higpitan mo ang sinturon para hindi lumabas ang... Yung pagiging hampas lupa sa buong buhay ko, sanay na sanay ako sa asarol at pingga ang aking. Ang aking baywang hindi ko maituwid. Walang kwenta. Tunay nga na isang hamak na buhay. Ang putik ay hindi maaring ikabit sa pader. Huwag po muna kayong magalit, Ginoong Joe, sobra siyang bobo. Kailangan siyang sanayin ng paunti-unti. Dahil hindi matutunan ng pag-upo, matuto muna siya ng tingin. Kamahalan ay nagmula sa dagat ng mga bangkay at dugo. Nakipaglaban at pumatay, ang tingin niya ay hindi pangkaraniwan. Ikaw naman. Parang namamalimos ang tingin sa lahat. Aura, ilabas mo na ang aura. Isipin mo na ikaw ay tunay na emperador. Noong araw na iyon sa gusali, ganun din naman, gawin mo lang yon. Kapag naipadala na ang liham na ito, tayo ay wala nang atrasan. Isinulat ko sa liham sa aking ninong na makipag-ugnayan agad sa mga kasabwat. Maghanda para sa pag-agaw ng trono. Magandang pananaw, Gino, kapag si punong Ministro Pei ay nag-utos sa Maynila. Sinabing ang tunay na emperador ay narito, lahat ay maniniwala. Sa oras na yon, tayo ay magiging prinsipe at ministro. Malapit na ang araw. Ngunit ang peking emperador ay masyadong hindi katanggap-tanggap. Ngayon, nakita ko siyang naglalakad halos matisod sa pintuan. Ang ganitong klase ng tao, kung sa malaking okasyon ay malantad, ang buong pamilya natin ay mamamatay kasama. Malantad? Kapag sinabi ng angka ng mga Pei na totoo, siya ay totoo. Ang aking ninong ay naglingkod sa kamahalan sa loob ng maraming taon. Hindi ba niya makikilala ang tunay na kamahalan? Sino man ang lumaban sa aking ninong, hintayin niyang mapugutan ng ulo. Tama si Ginoong Pei. Sa Maynila, maliban sa kamahalan, si punong Ministro Pei ang masusunod. Kapag nasa kamay na ng ninong ang kapangyarihan, ang peking emperador ay magiging walang silbi. Sa oras na iyon, basta na lang hahanap ng dahilan para bigla siyang mamatay. Ang aking ninong ang magiging bagong pinuno ng dakilang siya. Gino, kung magtagumpay ito, ang negosyo ng asin at bakal sa buong mundo. Diba? Ay para na sa ating mga pamilya? Asin at bakal. Gobernador Lee, napakaliit ng iyong pananaw. Kapag nakapasok na ang peking emperador sa Maynila, sa oras na iyon, ang kaban ng bayan ay magiging ating pribadong kaban. Kung magkanong pera ang gusto, anong posisyon ang gusto, kailangan lang utusan ang peking emperador na maglabas ng isang utos. Mabuti. Naisip ko na po, bibigyan ko kayo ng 3 milyong pirasong pilak para sa inyong pag-aalsa, Ginoo. Pagkatapos nating mailagay ang peking emperador sa palasyo, nais ko pong humingi ng posisyon bilang kalihim ng pananalapi. Mabuti. Talagang mabilis kang magdesisyon, Ginoong Joe. Basta sapat ang pera, ang posisyon ng ministro siguradong iyon na. Ito ang tinatawag nating pagtutulungan para sa isang maunlad na panahon. Ministro ng pananalapi.
Ang daming pera na makukuha dun. Ginoong Pei, ako rin po ay handang mag-ambag para sa inyong dakilang ambisyon. Tingnan ninyo. Madaling sabihin. Oo. Ginoong Lee, huwag kang mag-alala. Pero may isa pa tayong dapat ipag-alala kung sakaling ang peking emperador ay biglang mag-traidor at ipagkanulo tayo. Mawawala na lahat siya. Ang tangang iyon, ngayon sinasanay namin siya na parang aso. Hindi siya magkakaroon ng ibang plano. Talaga ba? Bagamat ganito ang sinasabi, medyo nag-aalala pa rin ako. Ginoo, ang hamak na iyon, sabi niya gutom siya. Gusto niyang kumain ng paksiw na pata. Kung hindi bigyan, ayaw niyang matuto ng etiquette. Sabi pa niya, sumasang-ayon siyang makipaglaro sa inyong magpanggap na emperador para lang kumain ng karne. Mabuti, napakabuti. Talagang isang taong walang alam. Bigyan natin siya ng pagkain, sapat na dami. Ang ganitong uri ng tao ang pinakamadaling kontrolin. Pei Wende. Ang galing ng plano ninyo, talagang malakas. Gusto ninyong gamitin ang emperador para utusan ang mga prinsipe. Sayang ang hawak ninyo ay ang tunay na emperador. At ito ang maghahatid sa inyo sa kamatayan. Kamahalan, ang bagay na ito, kailangan bang higpitan ng lihim? Kung marinig ito ni Pei Shirong. Hindi na kailangan. Marinig niya ang balita, sa halip, mabuti iyon. Ang ibig ninyong sabihin ay, ang tusong matandang si Pei Shirong masyadong malalim ang kanyang pagtatago. Kung hindi niya makita ito, ang ilusyon ng napakalaking kayamanan, paano niya kayang bitawan, ilabas lahat ng kanyang mga lihim? Ako, kailangan ko pang patuloy na magpanggap kasama sila. Gregorio del Pilar. Pumunta ka at sadyang mag-leak ng ilan, ang balita na ako ay nasa lalawigan ng Berde. Para ang tubig na ito maging mas magulo. Opo, kamahalan. Makinig kayo. Dahil si Ginoong Pei ay naging mabait at pinayagan kang mabuhay. Dapat mong tanggapin na ikaw ay isang alipin, itaas mo ang iyong ulo, ipagmalaki mo, huwag kang duwag. Dati akong nagkunwaring emperador, pero ito ang unang pagkakataon na pupunta ako sa Maynila. Medyo natatakot ako. Ito ay isang malaking kasalanan na may parusang kamatayan, buwisit malinaw na may mukha kang kapareho ng emperador, pero duwag ka naman. Ikaw na bantay, huwag kang magpabaya. Sa oras na yon, ang tangang iyon sa kabilang banda, magpapanggap na emperador. Ikaw naman ay magpapanggap na personal na bantay ng emperador, mas magandang mag-ingat ka sa iyong pananalita. Huwag po kayong magalit. Huwag po kayong magalit. Ang kapatid kong ito ay mabuti sa lahat pero matigas ang ulo. Talagang walang kwenta, pero okay lang. Buti na lang ang mukha mo ay sapat na katulad. Ang mga matatandang hilo sa Maynila, hindi nila siguradong mapapansin. Bukas si Ginoong Pei ay personal na susubukan ang iyong natutunan. Malapit na tayong pumunta sa Maynila. Kailangan mong mag-perform ng maayos. Hayaang matutunan ko kung paano maging emperador sa ilalim ng langit, wala yatang mas nakakaalam kaysa sa akin mas nakakaunawa kung paano kayo tapusin. Mga rebelde na ito. Nababaliw na ang mga taong ito. Nangahas silang subukan na gamitin ang iyong muka para agawin ang trono. Gusto ko na lang saksakin ng espada ang mga rebelde. Hindi pa panahon. Sila ay mga naglalaro lang ng apoy. Ang gusto ko ay si Pei Shirong na personal na pumasok sa bitag na ito at tuluyang wasakin ang pundasyon ng angkan ng mga Pei sa korte. Pero kamahalan, araw-araw kang nakikisali sa kanilang dula. Pinapahiya ka nila, hindi ko na kaya. Noong nakikipaglaban ako sa hangganan, ano bang hindi ko pa naranasan? Ang maliit na bagay na ito ay wala lang. Tungkol sa mga taong ito, bawat dula na ginaganap ko kasama sila ay parang nagdadagdag lupa sa kanilang libingan. Ilang beses ko bang sasabihin, ang lakad ay parang dragon at tigre, bakit sabay pa rin ang paa at kamay mo? Naku, bumabalik ka sa dati, ulit. Ginoo, ang carpet na ito ay napakadulas at ang mga bota ay kakaiba, hindi ko makontrol ang lakad ko. Ikaw. Sige na, Joe Bingwen. Huwag mo siyang masyadong paghigpitan. Isa lang naman siyang hamak at sa antas na ito. Ayos na siya, kapag nasa palasyo na siya sa likod ng kurtina, sino bang makakapagsabi kung peke siya? Tama. At sa kapagpasok natin sa kabisera, ang buong korte ay mga tao natin. Sino ang magsasabing peke siya?
Bastos. Tatanungin kita kapag nakapasok na tayo sa kabisera at tinanong ka ni Pei Xiang. Ano ang isasagot mo? Sabi ko, Lolo Pei, hindi. Pei Xiang, pagod ka. Ang mga bagay sa mundong ito, bahala ka na. Gusto ko lang kumain ng maraming siko. Magaling sumagot. Ito ang gusto. Ang ugaling parang putik na di madikit. Tandaan mo. Basta sunod ka, siko, sapat na. Babae, sapat na. Kung magsasalita ka pa ng isang salita, puputulin ko ang katawan mo. Pakainin ang mga koy sa lawa. Pei Wende, dahil mahilig ka mag-arte, sasamahan kita hanggang dulo. Talagang magkamukha, kahit ang larawan ay hindi makilala. Si Wende na yan, kailan naging ganito kagaling? Sabi ni Pei Xiang, hindi lang ang anyo. Pati ang yabang ng peking emperador, si Wende ay nagpapatraining din. Basta maganda ang acting natin dito, ang mundong ito ay magpapalit ng may-ari. Ang yaman ay nasa panganib. Kung ang taong ito ay magawang lokohin ang matatandang opisyal ng Maynila, ang angkan nating mga Pei ay makakaiwas sa paghihiganti ng emperador. Sumulat kay Wende, papuntahin siya agad. Kasama ang peking emperador, lihim na bumalik sa Maynila. Sabihin sa kanya, dapat ingatan ng mabuti ang kayamanang ito. Huwag masaktan kahit isang hibla ng buhok. At kung ang totoong emperador ay magpakita, ano ang gagawin kung magkita ang dalawang emperador? Ang dakilang siya, basta sabihin ko kung sino ang totoo, ang isa kahit gaano pa katotoo ay rebelde pa rin. Magutos, papuntahin si Pei Wende na iuwi siya sa Maynila. Siguraduhin walang aberya. Magat silang, masyado ka pang bata. Gusto mong mag-ikot ng nakadisguise para hanapin ang kahinaan ko. Pero hindi mo inakala na ibinigay mo sa akin ang tiket patungo sa trono. Lahat kayo. Dumating na ang sulat mula sa aking ninong. Siya lubos na sumasang-ayon sa ating plano. Pagkatapos ngayong araw, tayo ang dakilang siya ang tunay na mga Panginoon. Lahat ay dahil sa biyaya ni G-Pei. Ang 3 milyong pirasong pilak na ito ay sulit na sulit. Kamahalan, kumain pa kayo. Ito ay galing sa lalawigan ng Berde gawa ng pinakamahusay na chef pagdating sa Maynila. Ang pagkain mula sa Imperial Kitchen ay baka hindi na ganito kasarap. Dahan-dahan lang kumain, huwag magmadali. Mga Ginoo, kapag pumunta ako sa Maynila, talaga bang tatawagin yon na humingi ng pilak sa kagawaran ng pananalapi? Gusto ko ring bumalik sa baryo, magpatayo ng malaking bahay at mag-asawa. Patayo, maaari kang magpatayo ng 100. Sa oras na yon. Kailangan mo lang sa papel na may markang pondo ng kaban ng bayan, maglagay ng pulang selyo, ang buong baryo ay magiging ginto. Ang galing, selyo. Kung ano ang isulat, pipirmahan ko. Ang peking emperador natin bagamat karaniwan ang kakayahan, ngunit ang hilig na ito sa pera at babae ay napakabuti. Magsaya kayong lahat sa pagkain at inumin, bukas ay aalis na tayo. Ako rin ay hindi na makapaghintay na bumalik sa Maynila upang makita ang matandang kaibigan. Nakita mo ba, ito ang Maynila. Ang pinakamayamang bahagi ng dakilang siya. Makapunta rito kahit isang beses, kayong mga hamak, sapat na iyan para sa buhay ninyo. Ang hangin ng Maynila, sarap ng ihip. Ginoong Pei, ang mga paninda natin ngayon, siguradong matutuwa si Ministro Pei. Siyempre naman, ito ay napakalaking kayamanan. Tayong magkakapatid sa Maynila makakalakad ng pataas. Bumalik na ako. Ang panahon ng paghihiganti dumating na rin sa wakas. Kamahalan, si Pei Shirong ay may maraming alipores sa Maynila. Kilala niya ako? Kung sasama ako sa inyo, malamang na mahuli agad, masisira ang plano. Humanap ka muna ng dahilan para umalis, makipag-ugnayan ng lihim sa bantay hukbo ng hari. Hintay ng hudyat ko, opo. Tara, oras na para pumunta sa palasyo. Nasa palasyo pa ang ninong ko, hinihintay tayo. Are, Ginoong Pei. Bigla akong sumasakit ang tiyan. Baka may nakain akong masama. Kailangan kong magpatingin. Hindi ako makakasama sa inyo sa palasyo. Walang kwenta, layas-layas. At least meron tayong treasure na ito. Hindi ka na kailangan. Tara, sunduin natin ang ating emperador para makita ang ninong. Ninong, may sorpresa ang anak para sa'yo. Kakamahalan. Ako si Pei Shirong, yumuyukod sa kamahalan. Mabuhay ang mahal na hari, mabuhay.
Ninong, nagkamali ka ng tingin. Ito ang anak sa lalawigan ng Berde na natagpo ang kahalili. O punong Ministro Pei. Ito ang sinabi namin sa liham, ang peking emperador. Noong una, sa bahay kubo ng hangin, natakot din kayo. Pero siya ay isa lang na kamukha ng mahal na hari na pangkaraniwang tao. Hindi. Ang tindig na ito, ang titig na ito. Ito ay tiyak na ang tunay na mahal na hari. Kayo baliw na ba kayo? Ninong, tingnan ninyong mabuti. Ito ay galing sa baryo. Probinsyano. Para turuan siya ng ilang formal na salita at magkunwaring emperador. Ang anak ay pinaghirapan ito. Ngunit sa mundong ito mayroon bang taong kamukhang kamukha? Ako ay naglingkod sa mahal na hari ng mahigit 10 taon. Kahit nakapikit ay maiguguhit ko ang kanyang mukha. At ngayon kahit ako ay hindi na makilala. Kayo, nakumpirma na ba ninyo ang mga peklat? Nakumpirma na malinaw sa larawan. Ang harap ng leeg ng hari may 3 pulgadang pulang peklat. Ang leeg ng batang ito ay malinis. Walang kahit isang pulang tuldok. Kalokohan. Talagang kalokohan. Sino nagsabi sa inyo na nasa harap ang peklat? Larawan sa larawan, nasa harap nga ito iginuhit. Iyon ay para parangalan ang kanyang mga nagawa sa digmaan, sadyang iginuhit sa kitang-kitang bahagi. Ang totoong peklat ng hari ay nasa likod ng leeg. Likod. Likod. Hindi namin tiningnan ng likod. Eh kung may peklat sa likod ng leeg niya, hindi ba tayo nagdala ng demonyo pa uwi? Magat silang. Hindi wala. Talagang wala. Oo nga. Parang talagang sobrang katulad. Ang kaharian ng dakilang siya dapat ay mapasaangkan ng mga pena. Gregorio del Pilar, ang espesyal na gamot na pinagawa ko sa'yo, nakuha mo na ba? Opo, kamahalan, nakuha ko na po. Lagyan mo na ako ng gamot. Ang peklat sa likod ng leeg ko, dapat na matakpan ng lubusan. Si Pei Shirong, natusong matanda, hindi makakakita ng anumang bakas. Buti na lang may paghahanda ako. Bago pumasok sa lungsod, ang mga peklat sa leeg, natakpan ko na. Dahil dito isang puppet na sobrang katulad ng emperador, walang sino mang makakatuklas ng anumang bakas. Di ba Ninong, ang sabi ng anak, ito ay malaking kayamanan. Si Ginong Pei ay may mahusay na pag-iisip. Ngayon tayo talagang nasa ilalim ng isang tao, nasa ibabaw ng 10,000. Ito ay kaloob ng langit, ang kaharian ng dakilang siya. Tayo ay agad na makakaya unti-unting lamunin mabuti. Ang balat na ito mo ay ang pinakamahusay na sandata ng angkan ng mga Pei. Mula ngayon, ikaw ay ang emperador ng dakilang siya. Basta susunod ka. Ang mga babae sa bahay na ito, ginto at pilak na kayamanan ay lahat sa iyo. Ngunit kung maglakas loob kang kahit anong ibang pag-iisip, ipaparanas ko sa iyo ang mas masahol pa sa kamatayan. Susunod sa lahat ng plano ni Pei Xiang. Pumunta ka, umupo ka dyan. Mula sa sandaling ito, ikaw na ang pinuno ng mundong ito, ngunit ang bawat salita mo dapat makinig sa akin. Eto. Ito ang trono ng dragon. Pwede ba talaga akong umupo? Kung sinabi ng ninong ko na pumunta ka, wala nang daldal. Sabi ko na nga ba, ngayon ikaw na ang tunay na emperador. Ang tronong ito ay sa iyo naman talaga. Anong masama kung umupo ka riyan? Talaga? Subukan ko nga, bilisan mo, pumunta ka na. Itong batang ito. Minsan ang kanyang titig at aura parang talagang emperador, kinakabahan ako. Oo nga, nakakapagtaka talaga. Paano siya ngayon? Mas mukhang emperador kaysa sa itinuro natin. Ang tindig at tingin para bang totoo. Ang galing. Ang galing ng pag-arte niya. Sa tingin ko ang aura na ito. Mas totoo pa kaysa sa tao sa larawan, kaya pala siya ganyan, tayo ang nagturo. Sa kritikal na sandali, nagpapakita siya ng galing. Kung sa totoong palasyo na ito, sino ang magdududa? Ninong, tingnan ninyo, talagang natagpuan natin ang kayamanan. Sa oras ng kagipitan, mukhang profesional siya. Kung ilalabas siya, sino ang magsasabing peke siya? Ang angka ng mga Pei ay ligtas na ngayon. O mukha ka talagang emperador? Dahil nasa papel ka na, simulan na natin. Ayon sa plano, maglalabas ka ng imperial na utos na nagsasabing ang kapangyarihan sa pamahalaan ay ipinagkakatiwala lahat sa akin.
Tama, subukan mo na. Sabihin mong may sakit ang dragon. Lahat ng bagay sa palasyo ay si Pei Xiang ang magpapasya. Sabihin mo na, pagkatapos ng linyang ito, bibigyan kita ng gantimpala mamaya. 10 malalaking braised pork knuckles. Sinabi ninyo kanina. Ang pag-arte ko ay parang totoong emperador. Hoy, ginamit mo na ang salitang dragon. Huwag kayong magsabi, mukha nga siyang may dating emperador. Hahaha. Hindi lang kamukha, eksaktong-eksakto. Ako itong binatang ito. Sinundo kita mula sa lalawigan ng berde. Talagang ito ang Pinakamagandang desisyon sa buhay ko. Tama na, huwag ka nang paligoy-ligoy. Bilisan mo ang pag-anunsyo ng utos. kailangan pa nating uminom ng tagumpay. Gusto ninyo ang imperial na utos na ito? Naisip ba ninyo kung ang inyong mga ulo ay kayang tumanggap ng ganyang karangalan? Hoy, sabi ko sobra ka naman sa pag-arte. Ito. Bilisan mo, sabihin mo na ang script ayon sa plano. Ako sa lalawigan ng berde. Ang pinakamadalas kong marinig ay ang langit. Ang angka ng mga pay mo ang langit. Ikaw, Pei Wende, ang hukom. Maging ang batas ng lalawigan ng berde ay pinalitan ng batas ng inyong angkan ng mga pay. Loko, ano ba yung sinasabi mo dyan? Ang itinuro ko sa'yo dati. Nakalimutan mo na ba lahat? Pei Wende, Lian Jobing Wen, kayo sa lalawigan ng berde ay nang-aapi sa mga mamamayan, nagbebenta ng mga posisyon sa gobyerno. Ngayon gusto pa ninyong agawin ang emperador at agawin ang trono. Sabihin ninyo, paano ko kayo dapat gantimpalaan? Hindi namin ito itinuro, di ba? Paano niya nasabi ang mga ganyan? Leche! Isang pulubing hampas lupa na nakaupo sa trono. Akala mo talaga ikaw na ang emperador? Bumaba ka dyan. Lumuhod ka. Tama na. Naiintindihan ko na. Gusto mo lang gamitin ang iyong mukha upang makatakas sa aming kontrol para maging tunay na emperador, di ba? Ikaw, hamak na tao. Talagang napakatapang mo at naglakas loob kang nilangin kami. Walang kamuwang-muwang na bagay. Akala mo ba kaya mo, Pei Shirong? Hindi mo pa ba naiintindihan hanggang ngayon? Ano ang dapat maintindihan? Na ikaw ay isang baliw. Pei Xiang, sa tingin ko, ang puppet na ito ay wala ng silbi. Huwag kang bastos! Nakikita mo ang kanyang kamahalan, lumuhod ka agad. Ikaw pala? Oh, naiintindihan ko na. Kayo dalawa ay nagkasundo na. Nagsama kayo para maglaro ng ganito, tama ba? Ang mantis ay nanghuhuli ng sikada, sa likod ay ang ibon, pero kayo ay masyadong bata pa para sa akin. Hindi ninyo ako kilala, pero si Ginoong Pei ay dapat makilala ako. Gregorio del Pilar. Pei Xiang. Kilala niyo ba talaga siya? Siya ay itinalaga ng kanyang kamahalan bilang gwardiya. Ano? Pagkatapos kong masaksihan ang pandaraya sa bodega ng bigas, nagtungo ako sa lalawigan ng berde ng nakabalat kayo. Hindi ko inaasahan na makikita ko kayong inaagaw ang salapi ng bayan at sinasaktan ang mga mamamayan. Kung hindi ko kayo sinamahan sa pag-arte na ito, paano ko malalaman ang mga katotohanan ito? Hindi imposible. Sa leeg ng mahal na hari, mayroon talagang marka ng palaso. Ikaw ay hindi talaga ang mahal na hari. Tunay ang peklat na ito. Ikaw ba talaga? Ako ang emperador ng dakilang siya, si Magat Silang. Pagkakamali. Mahal na hari. Lahat ito ay plano ni Pei Mingde. Ako ay napilitan lamang. Ako ay nagpapanggap lamang. Nakikipagtulungan sa kanila. Naghihintay na may ulat sa mahal na hari. Napilitan? Noong kumuha ka ng 5,000 tael para ibenta ang posisyon ng punong bayan, napilitan ka ba? Noong ikulong mo ang mga mamamayan sa madilim na kulungan, napilitan ka ba? Mahal na hari, maawa kayo, kawan ninyo ako! Hindi ako naniniwala. Xiao Chengqian, sa mga araw na ito, tiniis mo ang lahat ng aming pag-insulto, nagawa mong magtiis hanggang ngayon. Kung hindi ko tiniis hanggang sa ang liham ng paghihimagsik ay inyong maipadala. Ang lahat ng tago ng angkan ng mga pay ay mailantad. Paano ko kayo mga bulok na tumor na ito mabubunot lahat?
Kamahalan. May silbi pa ako. Matutulungan kita na pamahalaan ang lalawigan ng berde. Pamahalaan? Ang tinatawag mong pamamahala ay pinapakain mo ang mga tao ng balat ng kahoy at damo at kayo sa bahay kubo ng hangin ay naglulublob sa luho. Ako? Dudurugin ko ang bahay kubo ng hangin ngayon din. Ibabalik ko ang lahat ng pera sa mga tao. Mula ngayon, magiging isang matapat at malinis na gobernador. Lian. Huli na, kamahalan, dapat akong mamatay sa aking kasalanan. Ngunit ako rin ay nalinlang. Ng masamang anak na ito, si Pei Wende ay lihim na nakipagsabuatan kay Lian. Bagaman may pagkukulang ako sa pagmamasid, sa dakilang siya. At sa inyo, kamahalan, wala akong ibang hangarin. Ano ang sinasabi mo, Ninong? Noong una, sa silid aklatan, kayo mismo ang nagsabi. Ang mundong ito ay dapat mapunta sa angkan ng Pei. Kayo ang nag-utos sa akin na humanap ng paraan upang kontrolin ang puppet na ito. Ngayon gusto ninyong isisi lahat sa akin. Kamahalan, ako rin ay walang kasalanan ay ang libro ng account. May ebidensya ako. Ang suhol na ipinadala taon-taon sa mansyon ng Pei ay may personal na selyo ng punong ministro Pei. Kung hindi ako nagbigay ng pera, matagal nang nawala ang ulo ko. Pei Shirong, sinabi mo dati na ikaw ang haligi ng estado. Ganito pala. Kayo sa bahay kubo ng hangin ay nagdiriwang at nag-aaliw. Bawat patak ng hamog ng bayan ay dugo ng mga tao. Ipadala ang aking utos harangin ang bahay ng Pei. Agad na hulihin ang lahat ng may kaugnayan sa lalawigan ng berde. Kahit anong ranggo ng opisyal, lahat ay arestuhin at dalhin sa korte. Pei Wende, Lian, Zhou Bingwen, pagtataksil at pag-agaw ng trono. Pandaraya sa emperador, pagpapabaya sa buhay ng tao. Ayon sa batas ng dakilang siya, samsam ang ari-arian at patayin ang buong angkan. Kamahalan, maawa ka. Hindi ko pa nasusulit ang yaman at luho. Ayaw kong mamatay. Gantimpala, ito ang gantimpala. Pei Shirong. Akala ko dati, ikaw ang aking pinakamalakas na braso. Subalit hindi ko akalaing ako'y nabulag ng isang dahon. Hindi kita papatayin. Gusto kitang mabuhay. Pumunta sa lalawigan ng berde. Sa harap ng libingan ng mga walang pangalan, ikaw ay luluhod doon hanggang kamatayan. Kamahalan. Ang mga rebelde at traidor ay naalis na. Ang mga opisyal ng relief sa lalawigan ng berde ay nasa pwesto na. Ang mga tao sa lihim na bilangguan Ay pinalabas na lahat at inayos na. Ngunit marami pa rin ang namatay at nasugatan. Ang kaharian na ito ay hindi madaling makuha. Umupo ako sa trono ay hindi para tumingin ng tanawin mula sa mataas na lugar, kundi para sa mga tao sa buong mundo upang lahat ay magkaroon ng sapat na pagkain. Akala ko noon nakaupo sa palasyo ay makakakita ng kapayapaan sa buong mundo, ngunit hindi ko alam sa ilalim ng kapayapaan ay mga buto ng patay. Hanggang ngayon ko lang lubos na naunawaan, ang aking kaharian ay wala sa palasyo kundi sa mga mangkok ng mamamayan. Gregorio del Pilar. Ipahayag ang utos. Mula ngayon, sino man ang nagnakaw ng pondo ng relief, pugutan ng ulo. Sino mang nangaapi sa mga tao, ipatapon. Oo. Gusto kong ang mundong ito ay wala ng bahay kubo ng hangin na lugar na kumakain ng tao. Gusto kong ang dakilang siya ay wala ng mga inosenteng kaluluwa. Bakas.